Sa Mexico City nakatira ang Noble family, isa sa pinakamayaman sa lugar. Ang ama na si German ay isang kilalang negosyante at may 3 anak, sina Javi, Barbie, at Charlie, at lahat sila ay nabubuhay sa pera mula sa trust fund na iniwan ng kanilang ina, na namatay dahil sa isang isyu sa kalusugan ilang taon na ang nakakaraan. Lahat sila ay mga spoiled brats na walang trabaho kahit isang araw sa kanilang buhay, at sa una ay hindi napapansin ni German kung gaano sila kawalang ingat, dahil lagi siyang abala sa pagtatrabaho at iniisip na ang kanyang mga anak ay dumadaan pa rin sa mga emosyonal na isyu dahil sa pagkamatay ng kanilang ina. Si Barbie ay nasa isang relasyon kay Peter, isang bigong negosyante na 20 taong mas matanda sa kanya, at gusto lang siyang pakasalan upang makakuha ng sapat na pera para mabayaran ang kanyang malaking utang sa buwis. Gayunpaman, walang ideya si Barbie sa kanyang tunay na intensyon at baliw sa kanya. Para sa kaarawan ni Barbie, isang espesyal na salo-salo ang isinaayos, at maraming dagdag na manggagawa ang pumupunta sa bahay upang ihanda ang mga bagay. Nakilala niya ang isa sa kanila bilang si Lucho, ang pamangkin ng kanilang family maid na minsan ay tumira sa servant quarter ng kanilang mansyon. Noong mga teenager pa sila, inaabala ni Barbie si Lucho sa pamamagitan ng pagkukunwaring nanliligaw sa kanya. Dahil sa kanyang bratty personality, hindi siya gusto ni Lucho. Samantala, ang gitnang anak na si Javi ay ang tanging isang uri ng interesadong kunin ang negosyo sa hinaharap. Gayunpaman, madalas pa rin siyang nakikipag-party kasama ang kanyang mga kaibigan at sinasabi sa kanila na nagtatrabaho siya para sa kumpanya, ngunit sa totoo lang wala siyang ginawa kundi ang gumawa ng mga kalokohang ideya sa buong araw. Ngayon, iminumungkahi niya na dapat silang magsimula ng serbisyo sa paghahatid ng gasolina sa bahay, at pinagtatawanan siya ng kasosyo sa negosyo ni German na si Kerem. Sa pagnanais na tulungan si Javi sa kanyang pagtitiwala, binigyan siya ni German ng file na ipapadala sa isang kasama sa susunod na araw. Ang bunsong anak na lalaki na si Charlie ay isang hipster sa kolehiyo na lumiliban sa kanyang mga klase halos araw-araw, na kadalasang nagdudulot sa kanya ng problema. Ang kanyang routine ay binubuo rin ng pakikisalo at paggamit ng pera ng kanyang mga magulang para sa anumang katangahang bagay na maiisip niya. Isang hapon sa opisina, nakita ni German ang isang bayarin para sa mga gastusin ng kanyang mga anak noong nakaraang buwan. Napansin din ni Kerem ang mga nakakabaliw na numero at binalaan niya si German laban sa mga pab-aya sa paggastos ng kanyang mga anak, na ikinababahala ni German. Alam niyang kailangan niyang ituro ang kahalagahan ng pera sa kanyang mga anak sa lalong madaling panahon, ngunit hindi niya alam kung paano. Sa paglaon ng araw na iyon, isinama ni Javi ang isang grupo ng kanyang mga kaibigan sa isang impromptu trip sa Miami, na nakakalimutan ang katotohanang binigyan siya ng kanyang ama ng isang mahalagang gawain para sa kumpanya. Sa gabi, ganap na matagumpay ang birthday party ni Barbie at lahat ay nagsasaya. Nakita niyang ginagawa ni Lucho ang kanyang trabaho at lumapit siya para hilingin itong linisin ang mantsa sa kanyang damit. Kinamumuhian ito ni Lucho ngunit dapat siyang sumunod para hindi mawalan ng trabaho. Nakita ito ni Peter at agad na hamarang sa kanila, humihingi ng pribadong sandali kasama sina Barbie at German. Sa sandaling iyon, humingi si Peter ng pahintulot ni German na pakasalan ang kanyang anak na babae. Nagtataka si German kung paano siya mapapanatili ni Peter na masaya kapag wala siyang trabaho, at pinutol ni Barbie upang ipahiwatig na gagamitin nila ang kanyang trust fund. Sa paghihinala na walang silbi si Peter, hindi sinasang ayunan ni German ang kasal, ngunit hindi umaatres si Barbie. Naglalakad lang siya sa labas at ibinalita na sila ni Peter ay engaged na. Pagkatapos nito, ang mga bagay ay patuloy na mabilis na tumataas. Unang natuklasan ni German na nakalimutan ni Javi ang mahalagang gawain na kailangan niyang gawin para sa kumpanya. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa dean ng kolehiyo ni Charlie, na ipinaalam sa kanya na ang kanyang anak ay nahuli na nakikipagrelasyon sa kanyang guro at pinatalsik dahil dito. Biglang nahirapang huminga si German at dinala sa ospital. Sa kabutihang palad, hindi ito seryoso, ngunit nang bisitahin siya ng kanyang mga anak, nagpanggap si German na inatake sa puso. Umaasa siyang magiging pampagising ito para sa kanyang mga anak para makita nila kung gaano nila siya binibigyang diin. Gayunpaman, nagsimulang magtalo ang tatlo tungkol sa isang pelikula. Sa sandaling umalis sila, nagpa siya si German na gawin niyang misyon na turuan sila ng leksyon. Sa lalong madaling panahon siya at si Kerem ay magkakaroon ng perpektong plano,
sila ay magiging mahirap at ipapadala ang magkakapatid na manirahan sa mga slum. Makalipas ang ilang sandali, kasama ni Barbie ang kanyang kaibigan sa isang restaurant nang biglang na-decline ang kanyang card, at dahil hindi siya kailanman nagkaroon ng problema tulad nito, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Si Javi ay nakikipag-party kasama ang kanyang mga kaibigan at si Charlie ay nasa isang meditation class, ngunit pareho silang naantala ng isang tawag na humihiling sa kanila na umuwi kaagad. Sa oras na dumating sila sa bahay, naputol na rin ang kanilang mga linya ng telepono at maraming tao ang nagtipon sa labas upang humingi ng pera. Sa sandaling iyon dumating si German na mukhang kinakabahan at pinalundag sila sa isang pader upang makatakas. Sa sandaling malayo na sila sa bahay, ipinaliwanag ni German na ipinagkanulo siya ni Kerem, na tumakas kasama ang lahat ng pera ng kanilang kumpanya. Si German ay sira na ngayon at isang wanted na kriminal para sa pandaraya sa ikatlong antas. Hindi lang iyon, dahil shareholder din ng kumpanya ang magkapatid, hinahanap din sila ng pulisya. Nangangahulugan ito na kailangan nilang iwasang makipag-ugnayan sa lahat ng kanilang mga kamag-anak, at mamuhay ng mababa ang buhay na malayo sa karangyan. Ang kalubhaan ng sitwasyon ay nagsimulang bumaon, at nagpasya si German na dalhin ang mga bata sa lumang bahay ng kanyang ama, na hindi nakalista sa ilalim ng mga aset ng kumpanya. Nakalulungkot na wasak ang bahay dahil ilang dekada na itong inabandona, at dahil hindi pa tumuloy ang tatlo sa anumang bagay maliban sa mga luxury hotel, agad silang natakot. Ipinaliwanag ni German na kakailanganin nilang i-renovate ito ng may oras at pagsisikap. Sa gabing iyon, mayroon silang kakilakilabot na pagkain sa kalye para sa hapunan at tinatalakay ang usapin ng pera, kaya sinabi ni German sa mga bata na wala silang pagpipilian kundi maghanap ng trabaho. Kinabukasan, sinubukan ni Barbie na maligo ngunit ang gripo ay naglalabas lamang ng napakaruming tubig, kaya sa halip ay gumamit na lang siya ng hand sanitizer sa kanyang katawan. Samantala, pumunta si Javi sa kanyang mga kaibigan at humingi sa kanila ng pera, na nangakong ibabalik ito kapag malinaw na ang pangalan ng kanyang ama. Gayunpaman, ipinakita ng mga lalaki ang kanilang tunay na mukha at tumanggi silang tulungan siya. Maya-maya, tinawagan ni Barbie si Peter at sinabi sa kanya na kailangan nilang ipagpaliban ang kasal, na ikinagalit ni Peter dahil hindi niya pinakasalan si Barbie noong kapaki-pakinabang pa ito, nawawala ang kanyang pagkakataon. Si Charlie lang ang naghahanap ng trabaho, at gamit ang impluwensya ng kanyang ama, madali siyang nakakuha ng posisyon sa isang bangko. Dahil dito, nagagalit sa kanya ang kanyang bagong amo dahil ang trabahong iyon ay dapat na sa kanyang pamangkin. Palagi siyang masungit kay Charlie at nagbabantang sibakin siya sa sandaling nabigyan siya ng pagkakataon. Sa pagtatapos ng araw, nagsasama-sama ang pamilya at ibibigay ng mga bata kay German ang anumang perang nakolekta nila. Pinakamalaki ang kinita ni Barbie, ngunit lumalabas na ibinente niya ang relo ni Javi para dito. Makalipas ang ilang sandali, dumating sa bahay ang kanilang tapat na kasambahay na sina Maggie at Lucho upang tulungan sila, na may dalang ilang damit na papalitan ng pamilya. Sinasamantala ni Lucho ang sitwasyon ni Barbie para abalahin siya tulad ng ginagawa niya noon sa kanya, ngunit kapag iginiit ng kanyang tiyahin na si Maggie, wala siyang magagawa kundi bigyan si Barbie ng trabaho bilang waitress sa isang restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan. Nang sa wakas ay naghanap na ng trabaho si Javi, nakakuha siya ng trabaho bilang driver ng pampublikong sasakyan. Sa kanyang unang araw, magiging maayos ang mga bagay ng ilang sandali hanggang sa isa pang sasakyan ay pumila sa kanyang harapan at pinagtatawanan siya ng driver, na nagsimula ng tunggalian sa pagitan nila. Samantala, si Barbie ay nagtatrabaho sa restaurant at naiinis na makita ang mga chef na dumura sa mga pagkain ng mga customer. Sinasabi ng mga panuntunan na dapat siyang magpalit ng uniforme sa isang shared locker room, at kapag nagprotesta siya, sinabi sa kanya ni Lucho na karapat-dapat siya sa lahat ng pinagdadaanan niya dahil sa kanyang kakilakilabot na personalidad. Sa paglipas ng panahon, ang magkapatid ay nagsisimulang mag-adjust sa kanilang bagong buhay, pagluluto at paglilinis para sa kanilang sarili. Bagamat sa una ay labis silang nahihirapan dahil hindi nila alam kung paano gumagana ang mga bagay, sa lalong madaling panahon ay nasanay na sila. Ang tunggalian ni Javi sa isang driver ng bus ay nagpapatuloy sa loob ng ilang linggo, at isang araw, sinubukan niyang isakay siya sa isang parking spot. Dahil dito, napahinto siya ng pulisya ng trapiko. Samantala,
si Barbie ay hindi masyadong mahusay sa pagiging isang waitress. Sa tuwing ang isang customer ay binebastos siya, ito ay nagiging sanhi na ang ibang mga customer ay lumalayo nang hindi nagbabayad. Isang araw, nagkamali si Charlie sa kanyang trabaho sa pagbabangko at tinawag siya ng kanyang amo sa kanyang opisina. Pagkatapos isara ang pinto, ginulat niya si Charlie sa pamamagitan ng pagmumungkahi na dapat siyang gumawa ng tama para makabawi sa pagkakamali. Nagreresulta ito sa pagiging malikot nilang dalawa sa opisina. Pagkalipas ng ilang araw pagkatapos ng hapunan, natuklasan ni German si Barbie na sinusubukan ng isuka ang sarili upang mapanatili ang kanyang timbang. Siya ay nabigla nang malaman na ginagawa niya ito mula pa noong siya ay nasa kolehiyo at na-diagnose na may bulimia ilang taon na ang nakalipas. Mapait na tumawa si Barbie, na nagsasabing wala siyang oras para sa kanyang mga anak at hindi niya inaasahan na mag-aalaga siya. Dahil dito, napagtanto ni German kung gaano siya naging absent sa buhay ng kanyang mga anak sa lahat ng oras na ito. Pansamantala, sinabi ni Peter sa isang kaibigan kung paano niya pinalampas ang pagkakataong mabayaran ang kanyang mga utang, nagkomento tungkol sa pagkabangkarote at pagtakas ni Kerem dala ang pera. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ng kaibigan ni Peter dahil nasa likuran nila si Kerem, may kausap. Nalaman kaagad ni Peter na may mali at nagsimulang mag-imbestiga. Samantala, hinanap ni Javi ang kanyang kakumpetensyang driver ng bus at nagsimula siyang makipag-away, ngunit biglang huminto ang kalokohang paghaharap pagkatapos nilang malaman na pareho silang nagbasa ng mga aklat ng iisang may akda. Nagsisimula silang mag-usap ng mas seryoso sa isa't isa at nalaman nilang pareho ang kanilang ambisyon sa buhay, ang magsimula ng sarili nilang negosyo. Pagkalipas ng ilang linggo, nalaman ng pamilya na sa wakas ay nakakuha na sila ng sapat na pera para makapag-renovate ng bahay. Nagsisimula silang magtulungan dito, at habang nag-uusap sila, binanggit ni German kung gaano kahirap si Javi sa spelling. Naging dahilan ito upang ihayag ni Javi na siya ay may dyslexic at nagpa-therapy para dito, na dahilan upang hindi makapagsalita si German. Hindi lang niya pinansin ang kanyang mga anak, hindi rin niya napansin ang mga bayarin sa therapy. Kinabukasan sa restaurant, nagdaraos ng party ang may-ari para sa kanyang mga empleyado. Sumasayaw sina Barbie at Lucho, at salamat sa pagiging matured ni Barbie sa pagsusumikap, sa wakas ay tinanggap ni Lucho na halikan siya. Kasabay nito, dumating si Peter sa kanilang bahay at nakilala si German, ipinaliwanag na alam niya ang tungkol sa kasinungalingan at pagbabanta na ibunyag ang katotohanan sa kanyang mga anak. Sa takot na galitin nila siya pagkatapos malaman, tinanong siya ni German kung ano ang gusto niya. Sa sandaling iyon, dumating si Barbie, kaya ginamit ni Peter ang pagkakataon na sabihin sa pamilya na bumalik si Kerem dala ang mga pondo at gumagana na muli ang kanilang mga bank account. Ibig sabihin ay maaari na silang bumalik sa dati nilang pamumuhay. Tuwang-tuwa ang magkapatid, ngunit na-blackmail si German para manahimik. Habang naghahanda ang pamilya na umalis, sinalubong ni Barbie si Lucho sa labas upang atubiling batiin siya bago umalis. Tila iniisip niya na dahil tinulungan siya ni Peter sa ganitong sitwasyon, hindi niya ito maaaring ipagkanulo at pumunta kay Lucho. Kinabukasan, pumunta si German sa opisina at humingi ng solusyon kay Kerem. Gusto niyang itago ang sikreto sa kanyang mga anak, ngunit hindi niya maaaring hayaang pakasalan ni Barbie si Peter. Samantala, si Barbie ay nagsimulang mamili para sa kanyang kasal, ngunit ang kanyang puso ay wala dito. Maya-maya, sina German at Kerem ay nasa isang pagpupulong kay Peter at sa isang abogado. Nag-aalok si German kay Peter ng pera para umalis sa buhay ni Barbie, gayunpaman, tumanggi si Peter at pinalala ito sa pamamagitan ng pagpirma kay German ng isang kontrata na nagsasabing ang asawa ni Barbie ay bibigyan ng pahintulot na gumamit ng maraming pera hanggat gusto niya mula sa kanyang trust fund. Sinadya ang pananalitang ito kung sakaling makumbinsi niya si Barbie na pakasalan ng iba. Pagkatapos ng pulong, humingi ng payo si German kay Maggie. Sinabi niya na dapat niyang sabihin sa kanyang mga anak ang totoo dahil habang mas matagal niya itong itinatago, mas magtatagal ang mga ito para mapatawad siya. Pinagkakatiwalaan siya ni German at nagpa siya na gawin ang tama. Pansamantala, nagpo-propose muli si Peter kay Barbie, at hiniling niya sa kanya na pirmahan kaagad ang mga papeles sa kasal dahil hindi na siya makapaghintay. Kinakabahan si Barbie at hindi sigurado, ngunit pumunta pa rin siya sa City Hall. Handa nang magtapat,
Tinawagan ni German ang kanyang mga anak na lalaki at hiniling na magkita agad sila, ngunit nang tawagan niya si Barbie, sinagot lang ni Peter ang tawag ngunit mabilis nitong ibinaba ang tawag. Nag-aalala, tinawagan ni German ang isang kaibigan ni Barbie at sa wakas ay nalaman niya ang tungkol sa kasal. Di nagtagal, si German at ang kanyang mga anak na lalaki ay nagmamadaling pumunta sa City Hall upang pigilan si Barbie, na darating bago pa niya pipirmahan ang mga papeles. Sa wakas ay naging malinis si German at sinabi sa kanila ang katotohanan tungkol sa peking pagkabangkarote, na ipinaliwanag na nagsinungaling siya dahil gusto niyang malaman nila kung gaano kahirap kumita ng pera. Ibinunyag din niya na pera lang ni Barbie ang gusto ni Peter at bine-blackmail siya. Galit na galit ang magkapatid sa kanilang ama dahil sa pagsisinungaling sa kanila at basta na lang umalis nang walang sinasabi. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhang ito, nagpa siya ang tatlo na bumalik sa lumang bahay, tumanggi na kunin ang tulong ni German at handang buuin ang buhay sa kanilang sariling mga merito, nagsusumikap kahit hindi na ito nakikita ng kanilang ama. Si Javi at ang kanyang kapwa driver ng bus ay nagbukas ng car wash at nang dumating muli sa kanya ang mga dati niyang kaibigan, pinaalis niya sila. Nakahanap si Charlie ng kasintahan na kaedad niya at nasa isang masayang relasyon habang si Barbie ay bumalik kay Lucho at nagsimulang makipag-date sa kanya. Makalipas ang ilang buwan sa kaarawan ni Barbie, nagtitipon ang lahat sa bahay para magdiwang. May kumatok sa pinto at binuksan ito ni Barbie para makita si German sa labas na bumabati ng maligayang kaarawan. May ilang pag-aalinlangan at naisip ni German na dapat siyang umalis, ngunit tinawag siya ng kanyang mga anak sa loob, at sa wakas ay muling nagsama-sama ang pamilya. Maraming salamat sa panonood kaibigan. Muli huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video.